Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman kay Jessie Ferrer 7. So meron itong pamagat na Harry Roque booking na pinapaharang ang asylum sa Netherlands. VP Sara Duterte, Marcos, PBBM, Luistro. So, yan yung bibigyan natin ng reaction. Titingnan natin kung ano yung naka-upload sa video to. So, yun. Bago natin simulan, Jessie Ferrer 7, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito. Harry Roque booking na pinapaharang ang asylum sa Netherlands. VP Sara Duterte, Marcos, PBBM, Luistro. So, Jessie Ferrer 7, Pilipinoysi. Like, comment, share, subscribe. Start. Grabe si Harry Roque, oh. Parang nasa The Simpson eh. Maleta. Actually, ito si Roque ba, enjoy na lang talaga niya yung pagtatago niya ngayon, kasi wala, palit na kasi yung mundo nila eh. Si Bato yung kawawa kasi nandito lang siya sa Philippines. Tapos Senado pa yung gusto niyang pagtaguan, di ba? Si Roque, medyo advanced siya kasi nandun na siya sa ibang bansa. Pero malay natin, di ba, madagit din siya ng Interpol. Malay natin. Grabe si Roque, parang sobrang formal talaga. Oh. Akong sala. Nagdayang lumipad, bulungin mo at Uy, si Harry Roque ba? Kanta siya ng kanta. Yung kanta niya, pinapatamaan niya si PRRD at saka si Bato. Di ba? Kulungin niyo to. Pakinggan niyo. Nagdayang lumipad, Malayang lumipad. mo at umiiyak. So siya, malayo siyang lumilipad. Sa ngayon, si Bato at si FPRRD, kulungin mo at umiiyak daw. Grabe si Harry Roque. Sobrang insensitive niya par. Natamaan si Bato doon na. Kulungin mo at umiiyak. Grabe. Ng luha ko't balita. Kinumpirma ni dating presidential spokesperson Harry Roque na meron na siyang sertifikasyon bilang ganap na asylum seeker ng the Netherlands na ang ibig sabihin ay hindi na raw siya basta-basta mapapabalik sa Pilipinas kahit maghain pa raw ng arrest warrant o extradition ang ating gobyerno sa kanya. Wala na rin daw siya sa The Hague matapos siyang kalasin. Yan din ba yung nangyayari kay Teves? Actually, wala akong masyadong update kay Teves eh. So, parang nagulat kasi ako, parang, di ba, nahuli na or parang i-extradite na tapos hindi daw ma-extradite. May asylum din ba si Teves? Comment nyo nga sa baba. Sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Nawala at yung dahil internet. dyan, may buwelta naman agad ang Malacanang at mga kongresista. Hinamon ng Ayun. palasyo si dating presidential spokesperson Harry Roque na bumalik na lang sa Pilipinas at patunayan na wala siyang kasalanan kasunod ng impormasyong wala na siya sa the Netherlands. Giit ni presidential Diba? Hindi babalik yan eh. Tapos ang gagamitin nila na excuse. Paano kami mananalo dyan? Ikalaban namin yung namumuno ngayon. Ganyan yung gagamitin nila na excuse. How ironic lang din, men. Kasi yung mga victim na family yung nung EJ case is parang kini-question nila kung bakit daw doon sa ICC nag-file, bakit daw hindi dito sa korte ng Pilipinas. Same-same lang din naman sa kinakatakot nyo ngayon. So yan, kapag kayo, pwede kayong matakot, tapos kapag itong mga family ng EJK, hindi. Diba? Tsaka yun nga, men, sabi ko nga sa inyo, as long as meron ka namang ebidensya, anong kinakatakot mo, diba? Tsaka ibahin mo rin yung family ng victim ng EJK kasi normal tao lang sila eh. Kayo, mga mayayaman naman kayo. Diba? Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na mas mabuting ang dating spokesperson ang magpresenta ng mga dokumento na magpapatunay na siya ay malinis. Dagdag pa niya, hindi pa maituturing na fugitive si Roque dahil wala pa siyang warrant of arrest. Hindi rin makakapag-request sa Interpol ng red notice dahil wala. Sa ngayon, diba? Malay natin soon nandyan na. Tapos kapag nandyan na, biglang papavictim na ngayon. Grabe, abusado talaga yung mga politiko sa Pilipinas. Pinopolitika talaga kami.
Diyos pa namang ko. kaso laban sa kanya. Ilang kongresista ang pumuna sa umano'y pagtatago ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa Netherlands. Sa pamamagitan ng press conference nitong Huwebes, sinabi ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega V na marami umanong naiwanan ni Roque simula nang magtaguraw ito at Nako. hindi siputin ang House Quad Committee. Marami pong katanungan na naiwan nung umalis po siya, especially nung nasa Quadcom po tayo. Pero sabi ko nga, the best case scenario for him is he come home kasi hindi naman po siya part ng magiging mga legal counsel ni former President Rodrigo Duterte. Ani Ortega, Tama. kamakailan lang nang linawin ni Vice President Sara Duterte na hindi na umano kabilang si Roque na tatayong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Aroy, medyo pahiya siya ng konti doon na. Diba? Tsaka, asang-asa pa naman yung DDS na si Roque. Grabe pa naman yung praising nila. Na, si Roque, ibahin nyo, matalino si Roque. ICC, ano yan, parang ICC accredited or credited, something like that daw, si Harry Roque. Tapos, ang ending, wing. International Criminal Court or ICC. So, ayun, inaayos ko lang yung legal team. Meron na akong i-interviewin na isa pang lawyer. Si Attorney Harry Roque po, hindi po kasama. So far, hindi siya kasama Aroy? sa legal team. Si Attorney Harry Bakit Roque. po? Ang dalawa pa lang po. Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. Meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreigner. Sana mabigyan tayo ng concrete na explanation, di ba? Kung bakit hindi niya kukunin si Harry Roque. Pero siguro for me, kaya hindi niya kukunin si Harry Roque kasi takot din si BP Sara na baka anytime pwedeng damputin si Roque, di ba? Or baka makulong na si Roque. So I think iniiwasan nila yung sobrang handa na sana sila sa defense. Tapos kalagitnaan, biglang huhulihin si Roque, di ba? I think valid naman yun. Or malay natin, baka may mas masakit pa na komento si BP Sara. Hindi niya lang nasabi, di ba? Or ayaw niya lang sabihin. Malay natin, di ba? Yes, oo. Ilan po? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Attorney Roque? Hala. Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want copy. Ang hilaw ng excuse. Kayo, ano ba? Tawag dyan, satisfied ba kayo sa excuse na yon? Comment down below. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum. He publicly announced that already. No? So we want him to focus on his asylum. And we want our lawyers to focus on the case. Yun po yung ginagamit yung basis din no, to be able to get that asylum, sabi po niya. So he can defend the former president. Well, that is a matter that he has to discuss with Diba? Kaya kumukuha ng asylum si Roque kasi gusto niyang i-defend si FPRRD. Tapos ganyan, tatanggalin mo siya kasi nakapokus siya sa asylum. Ang sakit nun, like legit, ang sakit nun. former President Duterte. No? But right now, he's not nominated as a lawyer. Samantala, tahasan namang tinawag ni senatorial aspirant at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na pawang pag-iwas umano sa accountability ang pananatili ni Roque sa ibang bansa. Ang pagtatago ni Roque sa Netherlands habang walang opisyal na papel sa ICC proceedings ay tahasang Actually, malinaw naman na yan. Diba? Na may malaking porsyento talaga na yan yung purpose ni Harry Roque. Kung bakit biglang punta siya dyan sa dahig. Ano? pag-iwas sa accountability, saad ni Castro. Well, sabihin ko sa kanya, Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung yung mga tinatanong. Grabe maka Mars ba? Mars. Akala ko talaga, or hindi man, litong-lito talaga ako sa gender ni Roque. Kung gay ba siya or straight siya kasi tinatawag nilang Mars, tinatawag nilang Roqueta. Tapos malaman-laman ko, may asawa siya. So parang medyo lito tayo sa part na yan. So di natin alam kung ano nga ba talaga yung pronoun ba? Pronoun ba yung tamang term? Something like that. Quadcom dito. At i-clear mo yung sarili mo muna dito, no? Bago ka mag-abuga-abogado kay dating Presidente Duterte. So karapatan mo naman yan na mag-abogado. Pero dapat harapin niya muna yung mga questions ng members ng Quadcom dito. At ma-clear out niya yung kanyang relation, no? O yung involvement niya sa Pogo. Matatanda ang kamakailan lang nang muling masilayan ng publiko si Roque matapos may ulat na nagtatago umano nang maglabas ng utos ang kamera na ipa-arresto siya matapos ang hindi pagsipot sa imbestigasyon ng kamera sa pagkakaugnay niya sa Philippine Offshore Gaming Operators or PUGO. May hamon naman Litaw na litaw yung pangalan niya doon. Tapos sasabihin nila, set up.
Anak ng si Tedeng. Assistant Majority Leader Zia Alonto Ajong kay Roque hinggil sa pananatili niya sa Netherlands at sa nakabinbinyang kaso sa Pilipinas. Umalis na po siya. So as a lawyer himself, he knows quite very well that he needs to respect the law. He needs to have himself presented before the court so that he can clear his name. Ani Ajong, dagdag pa niya, he has to come home and he needs to face the charges. That's his opportunity to clear his name. He's a lawyer. He knows how to deal with it. Hinamon din ni House Assistant Pero ayaw nga nila ng ganyan. 'Di ba? Mga attorney pa naman sana, pero mga lawbreakers. Majority Leader Pami Zamora ng Taguig City si Harry Roque na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang mga kasong kinakaharap niya sa halip na idahilan ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para manatili sa Netherlands. Inakusahan ni Zamora si Roque ng pagsasamantala sa kaso ni Duterte upang pagtakpan ang kanyang pansariling interes. Idinagdag pa niya na mismong si Vice President Sara Duterte ang nagsabing hindi kasama si Roque sa legal defense team ng kanyang ama. Nako. Si Roque ay kasalukuyang Sakit, nakaharap no? sa reklamong qualified human trafficking na may kaugnayan sa Lucky South 99, isang Qualified human trafficking. Hindi biro na yun Hindi biro na tawag dyan. Hindi biro na allegation yun. Philippine Offshore Gaming Operator or PUGO sa Porac, Pampanga. Ayon sa mga otoridad, direktang nasasangkot dito sa illegal recruitment na konektado sa operasyon ng nasabing kumpanya na lalo pang nagpapalakas Nako. ng mga pagdududa sa kanyang integridad. Binigyang diin ni Zamora na lalong bumagsak ang kredibilidad ni Roque matapos siyang is-cite in contempt ng House Squad Committee noong Setyembre 2024 dahil sa paulit-ulit na hindi pagsusumite ng mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa PUGO. Matapos ipag-utos ng komite Sayang nga nasa kamay na sana, di ba? Pero yun nga, naunahan sila ni Roque na ang lumipad. kanyang detensyon. Iniulat na tumakas at nagtago si Roque bago muling lumutang kamakailan sa ibang bansa gamit ang ICC bilang palusot. Yusek, good morning. Reaction lang din from the palace. Tsaka ang ang medyo nakakaaning lang din dyan is nandun si Senator Robin Padilla, our number 1 senator. Tapos si BP Sara, 'di ba? Kasama nila si Roque, which is si Roque nga is pinaghahanap na nga, 'di ba? Pinaghahanap ng batas dito sa Pilipinas, pero sila mismo parang hindi nila masuko-suko si Harry Roque, 'di ba? My goodness. Former presidential spokesperson Harry Roque said that he's no longer in The Hague at pinoformalize na lang daw po niya ngayon ang kanyang asylum process. Reaction po. Siguro po mas maganda po talaga since hindi naman po siya parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba yan ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya uuwi? Mas maganda pong umuwi muna siya dito at patunayan niya po talaga na siya po ay walang kasalanan. Sabi nga po natin, siya mismo po ang nag-amin, siya po mismo galing sa kanyang bibig ang mga kwento, Nako. ang mga dokumentong kanyang sinabi sa Quadcom. Yan yung problema sa kanila Galing mismo sa bibig na mismo nila binaliktad-baliktad ko lang. Galing na mismo sa bibig nila. Yung mga pinagsasabi nila mismo yung ginamit, 'di ba? Or yung nagdiin sa kanila. Tapos ngayon, kapag yun na yung ginamit, hindi na nila pinaninindigan. Like for example, si FPRRD. I told my men, encourage them to fight. Tapos kapag ka nalaban, bigyan nyo ng bang-bang. And then, boom! Para tapos na yung problema ko. O, di ba? Inamin ni FPRRD yun. Tapos nung hinuli niya, bakit niyo ako hinuli? Anong kasalanan ko? Di ba? Ang lakas mang-aning. Hindi po ba mas maganda na siya rin po ang mag-present nito para mapatunayan niyang siya ay malinis? Ma'am, since wala pa pong kaso laban kay Attorney Roque and wala na po siya sa The Hague, nagtatago na po siya ngayon, ano na lang po pwedeng gawin ng gobyerno? I-monitor po ba siya or makipag-coordinate kayo sa Interpol sa whereabouts niya? Hanggat wala po kasing kaso at hindi siya maituturing na fugitive, hindi naman po natin mahihiling sa Interpol na magkaroon ng red notice, most probably blue notice. Pero isasangguni po muna natin sa DOJ kung ano po yung susunod nilang hakbang. Thank you, ma'am. May blue notice pala. Brigada FM. Good morning po, Yusek. May lumabas po na report na di umano nag-file daw po o nag-request ng asylum si former President Rodrigo Duterte sa China. Pero So, ayun, hanggang dito na lang muna tayo mga kanoyesi. So, doon lang muna tayo kay Harry Roque, di ba? Konting update lang tayo kay Harry Roque. I think yung iba is about na yan kay FPRRD, kay Bibi Sara or whatsoever. So, panoorin nyo na lang ng buo yung video. Original video link in the description box below. Panoorin nyo, i-subscribe nyo rin, Jesse Ferrer 7. Tapos, syempre, courtesy din sa RTVM. Sa Malacanang si Claire Castro. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin,
Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Excuse me. So, kayo, ano masasabi niyo doon? Comment nga kayo sa baba. Grabe si Harry Roque. Tawang-tawa ako doon sa kanta niya nung una eh. Ibon mang may layong lumipad. Diba? May pagganon-ganon siya. Porket siya, nakakalipad-lipad siya. Diba? Sobrang malaya pa siya ngayon. Tapos sabi, kulungin mo at umiiyak. So, ayun. Natamaan si Bato. Natamaan si FPRRD. Pero I think si FPRRD, malabong umiyak yun. Diba? Siguro yung pa-victim or yung paawa effect, gagawin ni FPRRD yun. Pero yung umiyak, I think malabo na yun kasi matanda na si FPRRD. Unlike kay Bato. Diba? I think iiyak talaga yun kapag nahuli na siya ng ICC. Diba? Kasi syempre, isip-isip niya, grabe, binild up ko ng husto yung pangalan ko. Diba? Naging senador pa ako. Namamayagpag kami dati nung panahon ni FPRRD. Tapos anong mangyayari? Anong nangyari? Nandito na ako ngayon sa ICC. Diba? Iiyak yan kasi syempre sobrang sakit ng ganung, diba? Ganung pangyayari sa buhay mo. Diba? Like especially kapag sobrang reasonable mo na tao na parang or sobrang believe mo sa sarili mo or sobrang confident mo sa sarili mo na parang yung ginawa ko lang naman ay para sa Pilipinas. Diba? Pero di nila napapansin na yun nga yung problema. Diba? Na kesyo ganyan, mahal mo yung Pilipinas, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Diba? Malabo yung ganun, men. Di pwede yun. So tayo pala, pwede nating pagtsutsugin yung mga kriminal doon sa sa kulungan. Kasi pinapakain yun ng pinapakain yun ng pera ng taong bayan eh. Tapos mga makasalanan na yun eh. So parang yun yung gusto nyo. Diba? So, wala talaga, men. Medyo mahirap yan. Yung kay Harry Roque naman talaga, ang di natin alam dito kung kailan siya mahuhuli, Kasi baka same-same lang sila ni sino yun? Si Teves. Si Bato, I think si Bato yung susunod na mahuhuli dyan. Kasi si Bato, sa Senado daw siya magtatago eh. Pero di din natin sure kung i-claim ni Bato yung sa Senate. Diba? Malay natin, niya lang yan. Parang decoy niya lang yan. Papaniwalain niya lang yung taong bayan or yung mga police or yung ICC na nandyan siya sa Senado. Pero ang totoo, wala pala. Actually, may mga nakikita akong mga video online na parang nagdi-disguise na daw si Bato. Di natin sure, hindi pa kasi yun verified. Pero if ever totoo yun, grabe. Diba? Mostly sa mga balita nila is parang nag-wig daw. So parang, wala lang. Parang curious lang ako kung ano yung itsura ni Bato if ever nag-wig siya. So anyways, hanggang dito na lang muna mga kanoysi. So kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Jesse Ferrell 7, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.